clear, ito kasi, nakita natin, alam mo, ang pagdalaw naman sa ama, walang problema yun. Kasi, syempre, tatay nila yun, mga clear. Pero, baka nakakalimutan nila kasi public servant sila. Diba? Kahit naman si VP Sara, diba? Basta, pag naisip yatang umalis, basta may travel authority, magre-request ng travel authority, larga. Lahat, personal trips. Kasi ang katulad nila, I don't have to report. This is personal trip. Still, diba, you're a public servant. Hindi ka naman, hindi ka naman, kailangan ka ba naman hanapin ng trabaho? Hindi naman siguro kailangan ka namin hanapan ng trabaho. Sarili mo na dapat ang nagpupursige na magtrabaho. Kasi public servant kayo, sabi mo nga 32 million yung bumoto sa'yo. Di ba? Pero ito yung mga clear, ito naman, ay justified naman kung pupunta sa tatay. No problem. Di ba? Hindi naman issue yan. Pero, yung extended na bakasyon, ano na yun, di ba? O, mga clear. Ito kasi, ang una niya is, kailan ba to? Wait, Anong date ito? Wait, punta natin muna yung date. 2 weeks ago lang. Okay, March 4, 2026. Siya ay pumunta sa kanyang tatay. March 4 to. President of the Children did not watch his confirmation of charges hearing because it was hard. So, yan. Okay? So, March 4, nandun na siya sa The Hague. March 4, ano na ngayon? March 22 na. Kaya, March 4. Okay. Tinanong mo kung nabalitaan. Wala naman siya comment. Sabi niya, magulo yan. Hindi niyo po napag-usapan yung I believe hindi rin niyo gusto i-monitor yung hearings ng past week. Mga ano siguro, mga ano ba to? Mga reporter ba talaga? Kasi ibang reporter, mga kaklira, hindi ko sinasabing dito May mga reporter na banggit natin nagbibigay ng facts na mali. Kumaga sariling konklusyon. Hindi ko alam kung reporter yung nagtatanong o vlogger. Yun yung problema. Yeah. Tapos mali ang pinapasang tanong kay Vice Presidente, si Vice Presidente sumasagot din ng mali. Kasi mali yung binigay na tanong. Or sinasadya. Pwedeng sinasadya, di ba? Para magkaroon ng intriga. At maging daan siya para makapanila sa Pangulo. Oo. So hindi na siya yung pinag-usapan. It's not allowed inside the sino pala to? Sorry, si Sen Hernandez to. detention Si Sen Hernandez naman to. Legit ito, ABS-CBN. Okay. unit. Nako-cover kasi. You're not supposed to talk about the case. Yeah. But how is he? How is he? Kasi po yung huling, yung closing statement ni Mr. Kaufman revolved around yung visit niya, how the president seems parang prepared. Di ba pwedeng mga kaklir? Pwede bang tawa? Hindi ko alam kung saan papunta to. Hindi ba pwedeng mag-stay muna para okay naman yung interview? To meet his parang what will happen daw? I do not know. We do not talk about these things when we're inside the detention unit. Okay. Yung physical naman tinatanong kung okay ba, di ba? Physically. Tama ba? We do not talk about Parang what will happen daw? Prepared to meet his parang what will happen daw? Sorry. Sir, what about the performance of your vice mayor? Okay, nakita na natin mga kaklir. This is March 4. This March 4, nasa The Hague na siya. Okay? Ngayon, mga kaklir, ito yung isang lumabas. Okay? Ito, sa isang Facebook, mamaya ko pakita. Ito kasi, ito. Ito, mga ka-clear. Tingnan nyo to. May nag-post. So, yesterday, 8:03 p.m., Davao updates. Mukhang legit naman, di ba? May check Verified, Mayor Baste in Italy. So, nasa Italy pa. Lumalabas, no? Itong si Mayor Baste, di ba? So, ang tanong natin, wala naman yung tatay niya sa Italy. Di ba? So, ayan. So, anong ginagawa ni Mayor Baste? Nagbabakasyon ba siya dito? Nangangampanya? Ano? Diba? Pero syempre, mga kakli, meron siyang iniwan ng mga constituents niya. Okay, so, kung tama ang date, March 21, 2026, si Baste ay, Mayor Baste ay nandoon pa sa Milan, Italy. Diba? Syempre, ipopost naman ito, mabilisan. Diba? Kung on the day pa rin. So, kung nasa Italy siya, anong nangyayari ngayon sa pamumuno niya sa Davao? Okay, sige, tingnan natin to. Naniniwala tayo na na gumanda pa yung bansa natin. Maybe somehow ibibigay ng Diyos sa atin. Wow, talaga mga clear. Nagpapasalamat ako. Nagpapasalamat ako, naniniwala na sila sa Diyos, Kasi ang tatay nila minumura yung Panginoon. Yung creator ng heaven and earth. Minumura niya at binabastos niya. Pero ngayon, 'di ba, pansinin niyo mga ka-clear. Si VP Sara, lagi nasa simbahan na. Diba? Di ko alam kasi before parang kay Pastor Kibuloy lang to Diba? Ngayon, pumupunta na yata sa mga Catholic churches.
Sige, ngayon naniniwala na sila sa Diyos, mga kaklir, ha? Ganun lang. Tapos, kung ano, may susunod naman na eleksyon, kung sakali sinabi na ng kapatid ko, tatakbo daw siya, baka awan ng Diyos. O, di ba? Meron ng Diyos. So, ngayon, nagdadasal na sila na ipanalo ng Diyos si VP Sara bilang presidente. So, may kinikilala na silang Diyos. Di ba? Lord. Sana talagang si Lord. The creator of heaven and earth, sana yung binabanggit niya, no? Hindi ibang klaseng Lord. Kung para sa atin na naniniwala sa tunay na pagbabago, may babalik. Nako, tunay na pagbabago. Ibig sabihin, babalik tayo. Di ba? From Bini to Baste. Oo nga, Edictus Rex eh. Di ba? Kasi nag-tour hindi daw tour yun para makatulong sa locals. Ito, tour talaga to. Mga kaklir, tour yung ginawa. Di ba? After The Hague, Milan, Italy. Yes. Mayor to, ha? So, hindi natin alam ano ang business niya sa Milan, Italy. Pero dapat Amen na, di ba? Amen. Sa mga clear, ito yan. Okay? So, ito naman, nagsalita naman siya sa The Hague. Wala rin ginawa, kundi manira, mga kaklir. Dito talaga sila sanay na sanay. Ito natin para sa Pilipinas talaga. Yung tatay ko, nandyan yan. Kasi handa talaga siya na if ever it will come to yung nangyari sa kanya, isakripisyo niya talaga yung buhay niya para sa inyo. Kasi noon pa lang, hindi pa yung tumatakbo ng presidente. Yung tinatanong pa kami doon sa Davao, kami mga anak, lahat kami hindi pumayag talaga. Kasi alam namin magulo. Kasi kilala namin yung tatay namin na he will fight for his people. Yun nga. Kaya nga, ang daming people din na namatay. Di ba? Baka hindi fight for his people, fight the people. Di ba? May namatay mga kaklir eh. Di ba? May mga namatay at inamin niya ng kanyang ama. Well, anyway, ito nasa The Hague siya. Sa March 4, ngayon March 22, mukhang nasa Italy pa sila. Kaya, mga kaklir, may ganitong pangyayari. Ha? Ang haba, mukhang napakahaba ng bakasyon, di ba? Correct na tayo kung mali. Ayan, Kailan to? March 19. Authorities raised concerns over fire safety after the Davao City Fire District recorded 201 fire incidents during the first 2 months of 2026. 201 na, mga kaklir. Ha? 201 na yan, di ba? Diba? Sunog sa Agdao. A young resident helps put out the fire that broke out in Barangay Tomas Monteverde, Davao City on Monday. Afternoon, March 16, 2026, the fire crew also helped in preventing the blaze from spreading to nearby homes by spraying water onto adjacent structures as covering exposures. Ha? So, nagkakasunog na 201, mga kakliro. From January, 78. February, 57. And 66 were reported from March 1 to 16 habang wala si Baste. Diba? 11 fires broke out in different areas including rubbish and grass fires as well as structural fires affecting homes and businesses. Ha? Saan yun? The Bureau of Fire Protection urged residents to remain vigilant, inspect electrical connections, dispose of flammable material safety, and maintain fire preparedness. Wala yung ama nyo eh. Nasa lakwat siya, tai. Ito pa, mga kaklir. Dito, medyo pahiyang-pahiya siya dito kasi akala natin, ayaw nila ng shabs sa kanilang lugar, mga kaklir. Pero, mismo sa Davao City, 7.1 M shabs seized. PNP bust high-value drug suspect. Bakit nandiyan sa Davao City? Mga kaklir. Akala ko ayaw nila ng drugs. Akala ko nasasawata nila. Davao City pa to, mga kaklir. Hindi na nakasalanan ni Pangulo Marcos Jr. dahil balwarte nila to. Di ba? So, ang tanong natin, nung panahon ba na presidente, sorry mga kaklir, paki-inform. Nung panahon ba ni dating Pangulo Duterte, may nahuhuling mga laboratory, mga shabs sa Davao City? Hindi ko lang mga kaklir, baka naman meron, hindi ko na nakikita, ha? Lagay natin 2020. Davao City, in March 2020, Davao City experienced a major anti-illegal drug operation which was noted as one of the largest for that period in the area. Pero bakit hindi pa nasawata? Ito nakakataka. Ito nakakataka.
Kung minahuli pa sila at the time na presidente pa si dating Pangulong Duterte, minahuli sila doon. Di ba dapat wala? Kasi matagal na siyang lumalaban sa droga. Sa illegal na droga. Bakit meron? Bakit Davao? Di ba dapat malinis ang Davao? Kung yun yung gusto nilang ipangalandakan, na yung kahit mga madre, sabi ni Mayor Magalong, nakakapaglakad na maayos, pero bakit meron sa Davao City na droga pa rin? Parang taliwas sa kwento, di ba? Oh. Katulad yan mga clear. Ayan, oh. Kita nyo? Sige, lakihan natin. Oh, ito report ng PNP. Oh, verified yan mga ka-clear. Oh. The Philippine National Police under the command of PNP Chief Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. intensified its campaign against drugs. As operatives of Davao City Police Office, DCPO, successfully arrested high-value individual. Ba't hindi nyo ito nahuhuli? During the bypass operation on March 19, 2026 in Barangay Maa, Davao City. Diba? Diyan nagtatago. Pero ba't hindi napapansin? Hindi nakikita. Mag-isip lang kayo doon mga ka-clear. Hindi ba taliwas ito sa kagustuhan nila na malinis ang bansa ng illegal na drug? Davao City to. The operation carried out by Personal Police Station 16 Maa in partnership with the City Drug Enforcement Unit CDEU led to the arrest of alias Alex, a male Filipino, recidivist pa ulit-ulit. Di ba? Paulit-ulit. Pero bakit nakakakawala? Aber. Di ba? Oh, teka lang po Oh, nasa Davao ang drug lords, mga galamay o kasosyo ng mga Duterte. Sabi ni Edward Galvan. Di ba nakakataka? High value target, nagtatago sa Davao City, droga pa ang negosyo, tapos recidivist pa paulit-ulit. Di ba? Authorities confiscated suspected shabs with a total estimated standard drug price of 7,140,000 pesos. Recovered at the scene of the operation in Barangay Maa. The seized illegal drugs are believed to be intended for distribution within the locality, posing a serious threat to community safety. Ano ba? Akala ko ba safe? Akala ko safe dyan. Bakit itong mamang to paulit-ulit hindi nahuhuli? So, ibig sabihin ng paulit-ulit, may record na, pero nakakawala pa rin. Diba? Ano to, nalalakad yung case? Sino naglalakad dito? Kaalyado ba to? Kakompetensya ba to? Ano ba? General Nartates emphasized the significance of the operation, stating this arrest sends a clear message that no individual, regardless of the status in the drug trade, is beyond the reach of law. So, ibig sabihin mga clear, high value target to, kilala to. Kaya sabi ngayon ni General Nartates, kahit sino ka pa, kahit ano pang status mo, maliit ka, malaki ka, recidivist ka pa, ulit-ulit ka, wala ka. Sana ito yung totoong drug war, mga kakli. Walang sinisino. Diba? So Davao City, nahuli. Wala si Baste Baka kaya nahuli. Nagkataon, nawala siya. Diba? Nagkataon, nawala siya. Nakapagtrabaho na maayos yung mga pulis, nahuli. Diba? So, sana ganun din mga kaklir. Dapat ganun din si Basti. Kaya siguro nagkakaganyan kasi lagi kang wala. Baka hindi mo napapansin na may mga drug lords na sa yung lugar. We're giving you the benefit of the doubt. Mayor Baste, iisipin namin, hindi mo to tinotolerate. Kahit high value target to at kahit paulit-ulit ito, kilala sa ganito, hindi namin iisipin tinotolerate mo. Diba? Si Baste, ang sarap na sa bakasyon, hindi na nahiya sa kapwa mayor niya na todo asikaso na nasasakupan nila. Especially, meron tayong krisis. Diba? Yun yun. Tapos ngayon, syempre, pinakampanya yung kapatid niya. At ay pinagdadasal niya dyan sa simbahan sa Milan. Na manalo ang kanyang kapatid. Malamang, ganon, di ba? Nasa may banda simbahan sila Sa Milan Okay? Aligned with the PNP focus agenda and operational framework of transformation designed to make police service more responsive and accountable. Diba? Ang tanong natin, kung nandiyan kaya si Baste, mahuli kaya to? Kung nandiyan kaya si Mayor Baste, ano kaya nangyari dito? Magkakilala kaya sila ni Alex? Magkalaban kaya sila ni Alex? Or hindi niya lang alam na may nag-ooperate na high value target dito sa lugar niya? Diba? So, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyo mabilis, tapat at nararamdaman na walang patayan. Yun mga kapatid. Okay?
So, dito lang pinakita natin mga ka-clear na alam mo, kailangan mo talagang wag masyadong magbakasyon. Kasi ang daming maaaring mangyari sa'yo at baka nasasalisihan ka ng mga drug lords, diba? Kasi lagi kang wala. Or baka hindi mo pinapansin. Kasi ang busy kayo sa paninira sa gobyerno. Yun. Okay, mga problema. Anong Davao City, oh? Okay? Oh, increase traffic congestion. Diba? Isa kayo, nag-rank kayo ng most traffic congested city in the Philippines. Kayo yung most. Number 1 na yata kayo. 12 kayo globally, oh. Diba? According to TomTom Traffic Index. Kayo ang pinaka-traffic. O, paano ayos? O, tapos fire safety crisis. May problema rin kayo. 201 na fire incidents nyo. O, flooding pa. O, flooding and landslide. O, Feb 2026 lang. Diba? Sasabi ni BP Sara, bakit nagkakalandslide dyan sa lugar nyo? Diba dapat inayos nyo na yan sa laki? Diba? Itong si Toby Chanko sasabi merong 5.9 ba billion daw insertion si speaker. Pero hindi niya nakikita yung 51B ni Pulong Duterte. Dapat pantayan tingin. Kung nakikita mo yung iba, dapat nakikita mo rin tong pinupuon mo. Yung mga Duterte, kung Toby. Pantay lang, di ba? Wag yung may tinititigan ka. Sabi mo kami yung fixated kay VP Sara. Ikaw yung may tinititigan Hindi lang tinitingnan. Tinititigan mo. Ang mga sino man tinititigan mo? Titig ka kay Romualdez. Tapos yung ibang mata mo, wala nang tinitignan, kundi si Romualdez, yung mga Duterte, wala ka nang tingin dun. O ganoon, patayin mo. Kung may mali si speaker, pakulong natin. Ba't ako pala? Ikaw pala, magpakulong. Ikaw ang may alam ng kaso. Pero dapat, ganoon din ang tingin mo, kasi 51B yung kay Pulong. Diba? Tapos, disaster fund utilization, na-flag pa ang COA. Low utilization, ibig sabihin, hindi kayo gumagana dyan. Hindi nyo ginagampanan ng trabaho nyo pagdating sa disaster risk and reduction situation. Diba? Infrastructure and public service issue. Ito, Davao City, may water district offices in Matina, Bahada, entry are closed. Bakit? Idil Fitri. Okay. May problema rin kayo sa solid waste management. Diba? Trabaho. Yun lang mga ka-clear, pinakita lang natin kasi bakasyon, nawawala ang aksyon.